Isang babae ang mahimbing na natutulog sa loob ng eroplano nang biglang mangyari ang hindi inaasahan. Isang tinig, puno ng takot, ang bumalot sa mga speaker. Mayroon bang fighter pilot na sakay? Si Mario Navarro iyon, ang batang co-pilot, nanginginig ang kanyang boses habang kinakausap ang 312 pasahero ng Boeing 747. Nahuli ang sasakyang panghimpapawid sa isang malakas na bagyo sa ibabaw ng North Atlantic, isa sa pinakamatindi na itala kailanman. Mga ginang at ginoo, aniya, meron tayong seryosong emerhensyang medikal. Nawalan ng malay si Kapitan Mendoza at kagyat kong kailangan ng tulong mula sa sinumang may karanasan sa paglipad ng militar. Sa upuang 23C, nagising si Angelina Castro. Sa edad na 34, hindi na siya bago sa pagtulog sa mga hindi komportabling lugar. Kasanayang nahasa niya sa mga taon ng matitinding misyon kung saan bihira ang pahinga. Ngunit may kung anong kakaiba sa takot na boses na iyon na agad siyang napaupo. Samantala, sa ibang bahagi ng eroplano, inayos ni Richard Gomez, isang negosyante, ang kanyang mamahaling salamin at pabulong na sinabi sa kanyang asawa nang may pang-uyam, para bang may kwalipikadong tao na nakaupo dito sa economy class. Sandali niyang tiningnan si Angelina at agad na binasura sa kanyang isipan. Nakasuot lang ito ng simpleng pantalon, karaniwang blusa at nakatali ng walang arte ang kanyang buhok. Bigla, yumamanig ng malakas ang eroplano. Ang ulan ay parang mga bala na humahampas sa mga bintana at mabilis na kumalat ang takot sa kabina. Umiiyak ang mga bata. May mga nagdarasal ng malakas, ang iba na may nagsusulat na ng mga posibleng huling mensahe para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pakiusap, muling bumasag ang boses ni Mario, halos mabasag na sa kaba. Kung sino man dito ang may pagsasanay sa military aviation, kailangan namin ng tulong nyo. Lumilipad kami ng bulag sa gitna ng isang Category 5 na bagyo at hindi ko pa kailanman hinarap ang ganitong sitwasyon mag-isa. Tahimik na nanatili si Angelina, pinagmamasdan ng takot sa mga mukha ng mga pasahero. Kitang-kita niya, walang umaasang siya ang tatayo. Para sa karamihan, isa lang siyang karaniwang biyahero. Biglang tumayo si Richard mula sa kanyang upuan. "Hoy, bata!" sigaw niya patungo sa cockpit. "Ang bayaw ko ay isang private pilot. Marami na akong lipad kasama siya. Kaya kong tumulong." Agad na lumapit ang isang flight attendant. "Ginoo," mariin niyang sabi, "kailangan namin ng may tunay na karanasan sa militar na paglipad." Hindi sapat ang civilian flying para sa bagyong ito. Umangasan si Richard. "Pinagdududahan mo ba ako?" sigaw niya. "Nagbayad ako ng $15,000 para sa mga upuang ito. Mas may karanasan ako kaysa sino man dito." Tahimik na tumayo si Angelina. Walang bakas ng kaba sa kanyang mga galaw, tanging kalmadong katiyakan. Habang papalapit siya sa cockpit, may ilan na tumingin ng may bahagyang interes, ang iba na may halatang nag-aalinlangan. Ngunit ang kanyang tinig, matatag at malinaw, ang bumasag sa lahat. "Paumanhin, Ania, Colonel Angelina Castro, United States Air Force. May higit 500 oras ng paglipad sa F-22 Raptors, espesyalista sa pag-navigate sa matinding kondisyon." Nabagsakan ng katahimikan ng kabina. Halos mabitawan ni Richard ang kanyang panga. "Biro lang ito, hindi ba?" bulong niya. Ngunit sapat na ang isang tingin sa mga mata ni Angelina upang mapagtanto ang katotohanan. Nasa kanya ang tahimik na lakas na bunga ng maraming ulit na pagharap sa panganib at pagbabalik ng mas matibay. Kung naaakit ka sa mga makapangyarihang kwento ng tapang at katarungan, huwag kalimutang mag-subscribe dahil ito pa lamang ang simula ng isang pasaherong minamaliit ngunit naging bayani sa pinakanakatatakot na lipad ng kanilang buhay. Muling tumawa ng tuyo si Richard. "Colonel, ikaw?" Anya nang may panguuyam. "Suportado ko ang militar.
pero hindi ito panahon para sa mga katang-isip. Nagbayad kami ng asawa ko para sa mga upuan na ito upang iwasan mga ganitong klaseng sakuna. May mga bulungan mula sa mga pasahero. May isang babae sa first class ang yumuko sa katabi at pabulong na nagtanong, "Talaga bang kwalipikado siya? Ang bata pa niya?" Malinaw ang mensahe at masakit. Biglang lumitaw si Mario Navarro sa unahan ng kabina, maputla at basang-basa ng pawis. "Pakiusap," anya, halos mabasag ang boses. "Kailangan namin ng tulong militar ngayon." Nagsisizure ang kapitan at hindi ko pa kailanman nalipad nang mag-isa sa ganitong kalagayan. Muling tumayo si Richard. "Binata," aniya ng mayabang. "Nakasakay na ako sa private jets sa buong Europa. Mayroon akong higit 200 oras bilang pasahero sa mga luxury aircraft. Alam ko ang mga routine." Tahimik pa rin si Angelina, pinapanood ang eksena. Natutunan niya sa serbisyo na hindi lahat ng laban ay kailangang salubungin. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ni Mario, naramdaman niyang bumangon ang lakas na dati nang nagligtas sa kanya sa mga misyon. "Ginoong Navarro," anya ng mahinahon, "sabihin mo sa akin ang kasalukuyang altitude, bilis at kondisyon ng panahon." Agad na sumagot si Mario. "Nasa 38,000 talampakan tayo, lumilipad sa 450 knots, crosswind sa 120 kilometro bawat oras, umaabot ng 160 ang bugso." Narinig niya ang autoridad sa boses ni Angelina. Umirap si Richard. Wow, may naalala siyang stats mula sa Wikipedia. Hindi ibig sabihin piloto na siya. At doon ginawa ni Angelina ang bagay na nagpatahimik sa buong eroplano. Walang alinlangan, sinimulan niyang isa-isang bigkasin ang mga emergency procedures mula sa memorya. Sa biglaang decompression habang nasa cruising altitude, agad na ilabas ang mga oxygen mask, magsagawa ng emergency descent hanggang 10,000 talampakan, panatilihin ang descent angle na mababa sa 15 degrees upang maiwasan ang structural failure, makipag-ugnayan sa ATC gamit ang squawk code 7,700. Nagpatuloy siya ng 2 minuto, binabanggit ang mga protocol na tanging mga piling military pilot lamang ang nakakaalam. Pagkatapos niya, ang tanging tunog na natira ay ang dagundong ng bagyo sa labas. Tiningnan ni Mario Navarro si Angelina na may halong ginhawa at tunay na paghanga. "Ma'am, sa inyo na ang cockpit," wika niya. Ngunit hindi pa tapos si Richard Gomez sa kanyang panggugulo. "Sandali lang," singhal niya. "Kayang-kaya ng kahit sino na kabisaduhin ang checklist. Hindi ko ipagkakatiwala ang buhay ko sa isang taong malinaw na hindi karapat-dapat sa first class sa isang international flight nang hindi nakikita ang tamang kredensyal." Matalim at nakapapahiya ang kanyang mga salita. Karamihan sa mga pasahero ay umiwas ng tingin. Naroon ang hiya, pero higit pa ang takot. Walang gustong sumalungat kay Richard, hindi ng harapan. Muling naramdaman ni Angelina ang kirot ng kawalang katarungan, isang damdaming pamilyar na pamilyar. Ito ang pakiramdam na paulit-ulit niyang nararanasan sa militar kapag kailangan niyang magdoble kayod para makuha ang kalahati ng respeto ng kanyang mga puti o lalaking kasamahan. Sandaling sumulpot ang mga alaala nung pinagdudahan siya sa harap ng buong eskwadron. Nung kinwestiyon ng isang puting koronel ang kanyang kakayahang mamuno ng isang pormasyon ng fighter jet. Nung hindi siya na-promote kahit walang bahid ang kanyang record. Ang mga bulong-bulungan sa kanyang likod na siya raw ay isang diversity hire. Ngunit naalala rin niya kung ano ang humubog sa kanya bilang pinakaginagalang na piloto ng kanyang henerasyon. Ang kakayahang gawing gatong ang bawat pangmamaliit, gawing lakas ang bawat insulto, at gawing patunay ang bawat pagdududa. Humarap siya kay Richard. Ang kanyang boses ay matatag na parang bato at malamig na parang bakal. "Ginoong Gomez," wika niya, "3 uri ng piloto ang umiiral sa mundo. Yaong lumilipad kapag maganda ang kondisyon, yaong lumilipad kapag mahirap,
At yaong lumilipad kapag halos imposibleng lumipad. Lumakad siya patungo sa cockpit at huminto sandali. Sa aking karera, nakapag-uwi ako ng 17 eroplano na sinabing wala ng sagip. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako ang tamang tao para sa trabahong ito ngayon. Biglang yumanig ng malakas ang eroplano dahilan para mapasigaw ang ilan sa takot. Hindi man lang kumurap si Angelina. Nanatili siyang nakatayo, perpektong balanse, para bang isa na siyang bahagi ng sasakyang panghimpapawid. Diretso siyang tumingin sa mga pasahero. Ang dahilan kung bakit ako kwalipikado, wika niya, ay hindi ang aking mga medalya o ang aking ranggo o ang libo-libong oras ng paglipad, kundi dahil ako lamang ang nakalipad sa isang war zone na may 2 sirang makina, walang navigation system, at nakatutok ang mga misil ng kaaway sa aking eroplano. At naiuuwi ko pa ring buhay ang buong koponan ko. Nagpatuloy siya sa kanyang paglakad patungo sa unahan, ngunit bago siya makalampas kay Richard, muli siyang huminto. At Ginoong Gomez, dagdag niya malinaw at matalim ang tinig, kapag ligtas na tayong nakabalik sa lupa, at tiyak na mangyayari iyon marahil sa kamulang mauunawaan na ang babaeng inakala mong hindi karapat-dapat sa first class ang siyang nagligtas sa buhay mo at ng iyong asawa. Pagpasok niya sa cockpit, bumalot ang katahimikan sa mga pasahero. Marami sa kanila ang napagtanto na hindi lamang ito isang emerhensyang panglipad. Isa itong sandali na mananatili sa kanilang alaala. Isang pagkakataong winasak ang lahat ng maling akala nila tungkol sa lakas, pamumuno at anyo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may naramdaman si Richard Gomez na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi kayabangan, kundi ang matinding kirot ng pagkakamaling lubos tungkol sa isang taong hindi niya nakita ang tunay na lakas dahil sa kanyang makitid na pananaw. Mga akalang ngayoy hindi lang hangal, kundi mapanganib. Ang hindi pa alam ng mga pasahero ay hindi lamang mahusay na piloto si Angelina Castro. May dala siyang kasaysayang kapag nabunyag, magpapaliit sa bawat mapanuyang salita na narinig nila sa eroplano. Ang kanyang buhay ay muling magtutukoy kung ano ang tunay na tapang at kakayahan. Pagpasok ni Angelina, bumungad ang eksenang magpapapanik kahit sa pinakabeteranong commercial pilot. Si Kapitan Mendoza ay nangingisay, may bula sa bibig at ang katawan ay nakapulupot sa matinding pagkahilo. Umiingay ang mga alarma, amoy takot ang hangin. Nakatulala si Mario Navarro, nanginginig ang mga kamay sa itaas ng mga kontrol, maputla ang mukha sa takot. Kunin ang first aid kit ngayon din, utos ni Angelina. Matalim ang boses. Sinuri niya ang mga vital signs ng kapitan gamit ang parehong kalmadong presisyon na ginamit niya sa paggamot ng mga sugatang sundalo sa gitna ng labanan. Mayroon tayong mga 15 minuto, mariin niyang wika. Kung hindi natin siya maistabilisa, hihinto ang kanyang puso. Halos hindi makapaniwala si Mario sa kanyang nakikita. Si Angelina ay kumikilos na may kahusayan pang militar, bawat galaw kalkulado, nakatuon. Koronel, tanong niya, paano ninyo alam ang tungkol sa emergency medicine? 10 taon ng rescue ops sa mga war zone, tugon niya habang inaayos ang nav systems at minomonitor ang tibok ng puso ni Mendoza. Kapag ikaw lamang ang nakaharang sa pagitan ng isang duguang sundalo at kamatayan, mabilis kang matututo. Samantala, si Richard Gomez ay nagtitipon ng sarili niyang grupo ng maling paniniwala sa first class. Suicidal ito, bulong niya sa mga nasa paligid. Nakikita niyo ba ang suot niya? Ang totoong profesional, hindi ganyan ang bihis. Malamang wala pa siyang lisensya. Tahimik na si Carmela, ang kanyang asawa, hanggang ngayon. Richard, wika niya matatag ang boses sa unang pagkakataon. Tumigil ka na. Nakakatawa ka na. Humarap siya rito, hindi makapaniwala. Nakakatawa, tinutulungan ko tayong mabuhay,
Hindi, sagot ni Carmela. Pinapatunayan mo lang na tama ka kahit na ikapahamak nating lahat. Eksaktong sa sandaling iyon, bumungad ang boses ni Angelina sa intercom ganap ng kumukontrol. Mga ginang at ginoo, ito si Coronel Castro. Ako na ang hahawak ng eroplano hanggang sa ligtas tayong makalapag. Mangyaring manatiling kalmado at sundin ang mga tagubilin ng flight crew. Ang kanyang tinig ay hindi puno ng kaba ni emosyon. Ito'y malinaw, sukatin, boses ng isang taong sanay manguna sa mga sitwasyong buhay o kamatayan. Kahit si Richard ay natahimik, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Sa loob ng cockpit nagsimula na si Angelina sa paglikha ng kaayusan mula sa kaguluhan. "Mario," sabi niya, nakatutok sa bagyo sa harap, "bantayan mo ang fuel levels at cabin pressure. Ako ang hahawak sa kurso natin sa bagyong ito. Gusto ko ng status updates kada 30 segundo." "Yes, ma'am." Mabilis na tugon niya. Wala na ang alinlangan sa kanyang tinig, napalitan ng layunin at focus. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot, naramdaman niyang bahagi na siya ng solusyon. May kung anong presensya si Angelina na nagpasiklab ng marupok, ngunit malinaw na pag-asa kay Mario Navarro. Ang paniniwalang baka, kahit papaano, may pag-asa pa sila. Pagkatapos, ay ginawa niya ang isang bagay na lubos na ikinagulat nito. Sa halip na sundin ang karaniwang mga emergency procedure, nagsimula si Angelina na kalkulahin ang isang flight path na taliwas sa lahat ng lohika. Sa halip na iwasan ang bagyo, plano niyang dumiretso rito. Nakatitig si Mario naguguluhan habang nagsusulat siya ng mabilis na kalkulasyon sa isang notepad. "Koronel, buong paggalang, aniya ng may pag-aalinlangan. Ang plano niyo ay labag sa lahat ng regulasyong pangkaligtasan na naisulat." Sa unang pagkakataon mula nang hawakan niya ang flight, ngumiti si Angelina. "Mario," wika niya, nakatuon pa rin ang mga mata sa mga instrumento, "may sasabihin ako sa iyo. Noong 2018, pinamunuan ko ang isang rescue mission sa Afghanistan. Tinamaan ang eroplano namin ng surface-to-air missiles. 2 makina ang bumagsak. Nawalan kami ng navigation at isang nakakabulag na sandstorm ang kumitil ng lahat ng visibility. Ang protocol ay malinaw: eject, abort, iwanan na. Pero may 17 sugatang sundalo sa loob at hindi iyon naging option. Nagpatuloy siyang lumipad ng may kalmadong presisyon. Ang kanyang mga kamay ay parang isinilang para sa mga kontrol. "Kaya ginawa ko ang ginagawa ko ngayon," sabi niya. "Itinapon ko ang manual at nagtiwala sa alam ko." Tinitigan siya ni Mario na may paghanga. "Ano ang nangyari?" mahina niyang tanong. "Nauwi ko silang lahat buhay." Bumigat ang kahulugan ng kanyang mga salita. Napagtanto ni Mario na ang nakaupo sa tabi niya ay hindi lang piloto, kundi isang taong paulit-ulit nang nakagawa ng imposibleng misyon. "Kung minsan, Mario," patuloy niya, "ang pagsunod sa mga alituntunin ang mismong pumapatay. Pero ang tunay na piloto, yung kabisado ang mga patakaran para alam eksakto kung kailan ito sisirain. Iyon ang nagliligtas ng buhay." Biglang bumukas ang pinto ng cockpit. Si Richard Gomez na nakumbinsi ang isang flight attendant na papasukin siya sa ngalan ng kanyang expertise ay pumasok. Pagtingin niya sa mga tala ni Angelina, agad siyang tumawa ng mapanlait. "Ito'y kabaliwan," sigaw niya. "Itinataya mo ang buhay ng lahat ng tao rito. I demand na makausap ko mismo ang air traffic control." Hindi man lang siya nilingon ni Angelina. "Ginong Gomez," wika niya ng mahinahon, "ang cockpit na ito ay hindi bukas para sa turismo. Bumalik kayo sa inyong upuan." Tumaas ang boses ni Richard. "Turismo? Mas marami na akong lipad sa private jets kaysa sa bilang ng hapunan mo. Alam ko ang aviation at itong ginagawa mo ay pagpapakamatay." Doon tumayo si Dr. Morena Pascua, isang kilalang neurosurgeon mula sa Johns Hopkins Hospital, mula sa kanyang first-class seat at lumapit sa cockpit na may kalmadong determinasyon.
Coronel Castro, yan niya. Ako si Dr. Pascua. 3 taon kong ginamot ang mga military pilot na may komplikadong neurological trauma. Nais kong tumulong sa kondisyon ng kapitan. Sa wakas, hinarap siya ni Angelina. At sa sandaling iyon, 2 profesional ang nagkakilala. Hindi dahil nagtagpo sila noon, kundi dahil pareho silang nabuhay sa larangan ng pagliligtas ng iba sa ilalim ng matinding presyon. Doktor, tango ni Angelina, karangalan na makasama ka rito. Stable na ang kapitan sa ngayon pero kailangan ng masusing pag-monitor. Nanunood si Richard lalong nainis. Kayo'y lahat baliw. Isang sabwatan ito, sigaw niya. Hinarap siya ni Dr. Pascua na may pasensyang kalmado, ang uri ng lakas na hinuhubog ng mga taon ng pakikitungo sa mga pamilyang puno ng takot sa operating room. Ginoong Gomez, wika niya, nakagamot na ako ng daan-daang piloto. Ang uri ng pagsasanay na meron ang babaeng ito ay hindi mabibili, hindi ng pera, hindi ng koneksyon. Siya ang tunay. Mas mabuti sigurong magtiwala ka na lang, umismit si Richard. Magtiwala? Base lang sa salita niya, patuloy na lumilipad, walang patid si Angelina. Ibinigay niya ang simpleng utos kay Mario. Mario, lumipat ka sa Emergency Military Frequency 121.5. Ipaalam mo kung sino ako at kung nasaan tayo. Dinampot niya ang radyo, Colonel Castro to Andrews Air Force Base. Kinikilala ang sarili ko para sa Civil Emergency Assistance. Humihiling ng agarang suporta. Agad ang tugon. Colonel Castro? Spectre? Totoo ba ito? Ang boses ay puno ng pagkagulat at pagkilala. Ito si Commander Rodriguez, Military ATC. Nakumpirma ang pagkakakilanlan mo. Spectre, nawalan ka sa radar 20 minuto na ang nakalipas. Ang buong Air Force ay naghahanap sa iyo. Tahimik ang kabina sa likod. Nagbago ang lahat sa sandaling iyon. Napagtanto nila kung sino talaga si Angelina Castro. Hindi lamang piloto, kundi isang buhay na alamat. Muling nagsalita si Angelina sa radyo na may malinaw na pagkaapurahan. Andrews, may medical emergency kami on board at lumilipad sa hindi inaasahang Category 5 storm. Humihiling ng coordinates para sa emergency landing sa pinakamalapit na 747 capable airport. Mabilis ang tugon. Spectre, ikaw na ngayon ang top priority. Nililinis ang lahat ng airspace sa East Coast para sa inyo. Handa na ang Baltimore International na may emergency equipment at mga medics. Tiningnan ni Dr. Pascua ang nabiglang ekspresyon ni Richard at bahagyang ngumiti. Ginoong Gomez, ilan bang turista ang kilala mo na kayang pagalawin ang buong United States Air Force gamit lang ang isang tawag sa radyo? Ang hindi pa nila alam, ang krisis na ito'y malayo pa sa katapusan. Sa mga susunod na sandali, haharapin ni Angelina Castro ang mga pagsubok na hindi kayang unawain ng sinumang sibilyan na piloto, mga sitwasyong mangangailangan ng higit pa sa kasanayan. Mangangailangan ito ng kaalamang bunga ng mga classified mission na napakadelikado na kahit ang kanyang mga superior ay walang buong clearance. At si Richard Gomez, na humusga sa kanya base sa pananamit, upuan at pinagmulan ay matututo ng pinakamasakit na katotohanan. Naganap niyang minaliit ang isang babaeng hindi lang bayani, kundi isang alamat. Spectre, bumalik ang tinig ni Commander Rodriguez sa radio, ngayon ay mas apurahan. May update kami, lalong lumalala ang storm system, mas mabilis kaysa inaasahan. Hangin sa 180 kilometro kada oras, yelong kasing laki ng baseball. Nagsisimula ng magsara ang mga runway ng mga kalapit na paliparan. Saka palang nagsisimula ang tunay na panganib. Isa na lang kayong eroplano na nasa himpapawid. Parang suntok sa sikmura ang linyang iyon kay Richard Gomez. Hindi ito simpleng aberya sa ere, hindi ito turbulence o rerouting lang. Sila lamang ang natitirang lumilipad sa buong East Coast, sumusuong sa isang mapaminsalang bagyo na nagpahinto sa lahat ng paliparan.
nagpababa sa lahat ng eroplano at nagpatakbo sa iba palayo para sa kaligtasan. Sa cockpit nanatiling nakatutok si Angelina. "Mario," wika niya ng kalmado, "babantayan mo ang vertical speed. Susubukan natin ang isang bagay na hindi pa nagawa ng alinmang komersyal na jet." Gumagalaw ang kanyang mga kamay sa mga kontrol na parabang isang veteranong pianistang dalubhasa. Maganda, tiyak at nakamamanghang bilis. Tumutugon ang eroplano na tila babahagi ng kanyang katawan. "Coronel," tanong ni Mario, "ano mismo ang gagawin natin?" "Isang controlled spiral descent," tugon niya, "diretso sa gitna ng bagyo." Napatitig si Mario na bigla. Ang ganitong maniobra ay para sa mga fighter jet, hindi para sa Boeing 747. Walang ganito sa manual ng komersyal na piloto. Pinagmamasdan ni Dr. Pascua ang bawat galaw niya ng may lumalaking paghanga. Kahit siya, isang neurosurgeon na sanay sa desisyong salpukan ng segundo at buhay o kamatayan, ay hindi pa nakakita ng ganitong klase ng kontrol. Samantala, sa kabina, nanlalambot ang tuhod ni Richard. Sa kanyang karera, nakasalamuhan na niya ang mga CEO, tech billionaire, mga Nobel laureate, ngunit wala pang katulad niya. Si Angelina ay hindi lamang mahusay, lumalampas siya sa hangganan ng eksperto. Bigla may bagong boses sa radyo. "Spectre, ito si General Morena Hayes, Pentagon Air Command. Pwede mo bang kumpirmahin, ikaw ba ang naggabay sa isang damaged C-130 hanggang ligtas noong Operation Tempest Shield 2019? "Kumpirmado, General," walang pag-aalinlangang tugon ni Angelina. Katulad na sistema ng bagyo, magkaibang variable. Habang nagsasalita, pinapino niya ang mga anggulo at throttle inputs ng may nakakabaliw na presisyon. Ginagawang parang laruan ang dambuhalang 700 at 47 na dumudulas sa gitna ng kaguluhan. Namangha si Mario. "Ikaw, tumulong kang magpalapag ng ibang eroplano. Sa radyo lang." 17, sagot ni Angelina payapa. Kapag natuto kang basahin ang weather pattern sa 3 dimensyon, hindi mo kailangang nasa loob para maggabay hanggang ligtas. Doon tuluyang gumuho ang mundo ni Richard, ang babaeng tinawag niyang hindi kwalipikado. Ang inakalang hindi bagay sa first class, ang hinusgahan niya sa pananamit sa pinagmulan sa upuan. Siya ay isang buhay na alamat, kilala sa mga command center sa buong mundo, pinag-aaralan ang kanyang mga estratehiya sa mga paaralan ng militar at kinikilala ang kanyang call sign ng mga general. "Dr. Pascua," wika ni Angelina, "patuloy mong bantayan si Kapitan Mendoza. Ang descent na ito ay magbubunga ng G-forces na maaaring magpalala ng kanyang kondisyon." "Naiintindihan," sagot ng doktora. "Stable siya pero tama ka, maaari itong magdulot ng matinding strain sa kanyang sistema." Muli siyang bumalik sa radyo. "General Hayes, kumpirmahin na ang lahat ng civilian aircraft ay nare-route. Ayokong may sumubok-sumunod sa landas natin." "Spectre," ang tugon, "ikaw lang ang natitirang lumilipad sa American airspace ngayon. 13 military base ang nagmo-monitor sa iyo. Fully briefed na ang presidente. Halos hindi makahinga si Richard na abisuhan ng Pangulo ng Estados Unidos tungkol sa flight na ito. At ito'y pinapalipad ngayon ng babaeng pinilit niyang maliitin, dala ng kanyang kamangmangan at kayabangan." Humarap si Angelina kay Mario. "Kunihin mo lahat ng comms sa ATC. Kailangan kong buong tutok para sa descent na ito." At sa unang pagkakataon muling nagsalita si Richard, mahina, basag ang tinig. "Coronel Castro, humihingi ako ng paumanhin ang mga sinabi ko kanina." Pinutol siya ni Angelina, nakatuon ang mata sa altimeter. "Ginoong Gomez, maaari mong ipagpaliban ang paghingi ng tawad. Ang tanging trabaho ko ngayon ay iligtas ang buhay mo." At doon nagsimulang bumaba ang eroplano, ngunit hindi ito nahuhulog. Ito'y bumababa sa isang perpektong kontroladong spiral, dumadaan sa mata ng bagyo, isang teknik na hindi pa kailanman sinubukan sa ganitong kalaking sasakyang panghimpapawid.
Natukoy ni Angelina ang isang bihirang vertical air current sa gitna ng bagyo. Isang matatag na tunnel ng hangin na maaari niyang sakyan hanggang sa ibaba. Paano mo nalaman na may ganoong air column? Bulong ni Mario. Isang dekada ng paglipad sa pinakamapanganib na langit sa mundo, sagot niya. Sandstorms, mga bagyong dulot ng bomba, mga kondisyong hindi hinarap ng sibilyan, sa kalaunan nagiging pamilyar ang imposible. Spectre, muling tinig ni Commander Rodriguez, puno ng hindi makapaniwalang tono. Minomonitor namin ang descent mo, hindi ito dapat posible. Bumaba ka ng 4,000 talampakan bawat minuto at stable ang eroplano. Ito ang tinatawag na applied physics, Commander, sagot ni Angelina, may bahagyang ngiti. At 17 taon ng pagsasanay para mabuhay sa imposible. Nakatitig si Richard sa bintana. Kumukulog ang kidlat sa paligid nila, parang mga ahas na elektrisidad sa dingding ng ulap. Ngunit sa loob, nanatiling matatag ang eroplano. Walang alog, walang gulong. Isang maayos, nakamamanghang pagdulas sa gitna ng kamatayan. General Hayes, tawag ni Angelina, humihiling ng full emergency clearance para sa Dover Air Force Base. Kailangan namin ng mga medics, foam sa runway, at full emergency readiness. Handa na, Spectre, ang sagot. Malinis na ang runway, foam deployed, ambulansya nakaabang, top priority ka. Tumango si Angelina. Mario, kapag nakalapag na tayo, maiintindihan mo na kung bakit tinawag nila akong Spectre. At sa mga sumunod na minuto, ang mga tao sa eroplano at milyon-milyong makakarinig ng kwento pagkatapos ay saksing makakakita ng isang himala. Hindi himala ng swerte, kundi himala ng talino, pagsasanay at bakal na loob ng isang babaeng palaging minamaliit. Sa loob ng 15 minuto, tahimik na nakaupo si Richard Gomez. Pinapanood ang isang descent na napakahirap, napaka-precise na pag-aaralan ng mga flight engineer at emergency teams sa mga darating na dekada. At nang tuluyang lumapat ang gulong ng Boeing 747 sa runway, maayos, kontrolado, perpekto, napagtanto ni Richard ang bagay na tatatak sa kanya habang buhay, na si Angelina Castro ay hindi lang isa sa pinakadakilang piloto sa kasaysayan ng military aviation. Siya'y simbolo ng kung ano ang nangyayari kapag binabaliwala ang tunay na talino dahil lang sa pinagmulan, kasarian o numero ng upuan. Ang hindi pa alam ng lahat ng nasa eroplano ay ang paglapag na ito ang magbabago ng lahat. Magbabago ng emergency protocols. Muling huhubugin ang pag-unawa ng publiko sa pamumuno. At pipilitin ng mundo ng aviation at ang buong mundo na harapin kung gaano kadalas nito na pagpapalit ang pribilehiyo sa tunay na kakayahan at kung gaano kapanganib ang pagkakamaling iyon.